Okay mga kababayan, I'm back. Pag-usapan naman po natin si Sara Duterte ulit. Yung tungkol po sa controversial confidential funds. Sabi po ng mga senador, hindi raw sila papayag na abusuhin ang confidential fund. Very good. Sana naman totoo yan. Kasi, basing from the last hearing, ng budget hearing, dyan sa OBP's budget, ay inapruba ninyo. Di ba? Inapruba ninyo yung hinihinging budget ni Sara Duterte para sa confidential fund. So ano itong hindi kayo papayag na abusuhin? Dapat lang eh. Dapat lang. Dahil sa totoo lang po, ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ang Vice President at DepEd Secretary. Di ba dapat ang may confidential fund yung Pangulo lang? Or yung National Security Agency? Yung Department of National Defense? Hindi po kaya? Correct me if I'm wrong. But not the Office of the Vice President. At mas lalong hindi yung Secretary ng mga Public Schools. Sana naman po totoo, ano? Or baka naman sinasabi nyo yan dahil alam ninyo na galit na ang taong bayan. Dahil kayo, porke nagagandahan kayo kay Sara, ano man ang hingiin niya, binibigay ninyo. Ini-spoil po ninyo yung ali. At ito namang Madam Sara Duterte, napaka-spoiled. Napaka-entitled. Ano kaya kung hindi ito aproban, yung kanyang hinihingi? Magmamarkulyo to? Mangingisay? Sa galit? Parang nasana yata ito na spoiled sa kanila. Di ba nung may salita noon si ex-president Tatay Diggs na yung tungkol doon sa pagkikialam ni Sara doon sa mga Afghan refugees, ano na nga kayang nangyari doon sa mga Afghans na yun? Wala nang pong balita. Na kesyo, ayaw ni Sara na papasukin dito yung mga Afghans dahil baka raw maimpluwensyahan yung mga bata. Sino naman? Masyadong anong tawag doon? Paranoid. Akala mo naman may concern. May concern nga ba sa mga bata? Excuse me. Sana nga po mga senador, totoo ang sinasabi ninyo na huwag maabuso yung confidential fund. Sino po kaya ang tinutukoy ninyo na pwedeng umabuso? Dahil sa pagkakaalam ko, inapprove nyo na. Ibinigay ninyo kay Sara yung hinihingi niya. Kagaya nung, yun nga, yung tungkol doon sa Afghans. Na porke galit na galit si Sara na bakit hindi dapat papasukin yung mga Afghans na yan. Anong sabi ng tatay niya? Yan anya, pag hindi yan pinagbigyan ang gusto ni Sara, dyan anya sila magkakasira ni Marcos. O, pinagbigyan kaya? Wala na tayong balita tungkol sa Afghans. So, ibig sabihin, kapag hindi siya napagbigyan, tatay na mismo ang nagsabi ha. So, ibig sabihin, doon sa pamilya nila, sa loob ng pamilya,
Kapag yan ay may ginusto na hindi na pagbigyan, nagre-rebelde? Ganyan ba ang magiging leader natin? Ganyan ba ang gusto ninyong ipalit sa kasalukuyang Pangulo? Na kapag hindi na pagbigyan, magre-rebelde, magagalit, manununtok. Yan ha. Baka naman mga senador, baka naman sinasabi nyo yan. Dahil alam ninyong galit na kami. Kasi, yung ginagawa ninyo na pangi-spoiled kay Sara, makakaapekto yan sa susunod na eleksyon. Babantayan namin kung sino yung mga nang i-spoil. Kahit nitong si Senator Raffy Tulfo, anong sabi ninyo nung magkasagutan kayo ni Sara? About your confidential fund, I don't care. I don't give a heck. Those were your exact words. 'Di ba? Hindi ninyo papakialaman ang confidential fund ni Sara na hundreds of millions. Pero pinapakialaman ninyo yung 48 million na pambili ng chok. How elementary of you, Mr. Senator. Baliktad ang utak nyo. Yung pambili ng chok dapat ang hindi na ninyo pinapakialaman. Dahil mayroon namang napakaliit na bagay niya. Kaya na yan ng DepEd. Solusyonan. Dapat sa inyo mga mambabatas, yung mga big things, mga big issues, like the confidential fund. Kasi, kaya ayaw ninyong pindutin yung confidential fund kasi iniisip nyo yung para sa future nyo. Na pag kayo ang nasa posisyon, kailangan may confidential fund din kayo na hindi ko questionin. Tama hindi? Kaya, ini-spoil ninyo itong masyadong masiba. Yes, masiba sa budget. Ang tawag dito sa amin yan sa Bicol, doble anso. Sino sa inyo ang nakakaintindi ng katawagang salitang doble anso? Ang ibig po sabihin yan, isang tao, may dalawang lamesa, kainan, kakain doon sa kabila, kakain pa rin sa kabila. Doble anso. Hakot dito, hakot doon. Kain dito, kain doon. Kain ang budget ng confidential fund sa Office of the Vice President. Dakma pa rin ang confidential fund sa DepEd. Doble-doble. Doble anso. Sana po, Mr. President, ako po'y nananawagan sa inyo. Tanggalin nyo na po yan sa DepEd. Palitan nyo na ng yung hindi nanganganib ang buhay. Yung walang kalaban, yung walang nag-i-interest na patayin siya. Nang sa ganun makatipid tayo. Aba, 150 million is 150 million. Buti pa ibalik na sila ni Robredo, oh. Kasi yun, hindi yun naghihingi ng confidential fund. Tipid tayo sa kanya eh. Biruin mo, 750 million lang yung kanyang budget sa OVP. Marami pa siyang natulungan, oh. Just the same, yung ginagawa ni Sara ngayon. The same kind of tulong. Yung pamimigay ng ayuda sa mga nasa laylayan. Paboritong term ni Madam Lenny. Wala naman palang pinagkaiba. Ay, hindi. May pagkakaiba, oy. Ang laki nga ng pagkakaiba. Ang laki ng pagkakaiba sa budget.
Halos triple, no? Hindi naman. Mahigit doble. Mga 250%. Tama ba? Mahina ako sa mate. Kasi, 750 as against to 2.3. Triple nga. Di ba? Triple ba? 700, 400. Yeah, triple. Sobra pa. Imagine. Tapos parehas naman ang ginagawa. Yung pag-dodobo lang ng function ng DSWD. Kayo, wala kayong mga originality. Ang dami-daming mga project na mas may saysay at hindi duplicate. Ang dami lang. Mga kababayan ko, pakiusap naman po, wag po tayong boboto ng Pangulo na masyadong masiba sa kwarta. Sobrang masiba po ito. Diyos mio, mamumulubi po tayo. Siya lang ang mabubusog at yung kanyang mga whoever na mga nakadikit sa kanya. Yung taong bayan, wapakels. Kita mo ngayon ang ginagawa ngayon dyan sa DepEd. Di baling walang pambili ng tinapay or chok ang mga teachers at wala ng mga educational tools dahil pinagtatanggal. Anong klaseng? Pati yung mga Jose Rizal, yung Andres Bonifacio, tinanggal. O sino na makikilala ng mga bata na pambansang bayani? Si Sara Duterte? Ang pambansang bayani? Ngayon pa nga lang na Vice President pa lang, Secretary pa lang, Cabinet Secretary, ganyan na ang ginagawa sa budget. Ni ayaw pakawalan yung kahit isa man lang dun sa dalawa. Dala-dalawa ng confidential fund. Ayaw man lang bitawan yung isa, kahit isa. Masiba. Sobrang corrupt. Gusto ninyo ng corrupt? Mga kaibigan? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang grabe ka-corrupt. Walang sinabi yung mga nakaraang mga leaders na mga corrupt. Pare sila mag-ama. Sige, bumuto pa kayo ng Duterte. Sobra ka-corrupt. Walang pakialam. Walang pakialam sa taong bayan. Walang pakialam sa mga priorities para sa taong bayan. Basta lahat ng budget, suksok lahat. Suksok sa bulsa. Ganyan ba ang gusto natin? Tapos, nagpayaman at lahat, nagpakabusog na't lahat, ipamimigay pa tayo ang bansa natin sa China. My goodness! Tingnan mo na lang ang nangyayari sa mga citizens ng China. Inaanod na ng baha, pinapabayaan lang. Gusto nyo ganun din ang mangyari sa atin? Gusto nyo pamahalaan tayo ng komunista? Mag-isip-isip tayo, mga kaibigan. Baka pulutin tayo dyan sa, hindi sa kangkungan, sa kubunoy, na hindi na tayo makakaahon pa. Tama hindi? Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo.
Diyos ko po. Panginoong mahabagin. Paglinawin po ninyo ang isip ng aking mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panunood at pakilang po, pakishare ng ating mga pinag-uusapan kasi maraming tao po ang nabubulagan. So, thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.